napakataas na po ng kanyang puno. So hindi na po siya magandang tingnan, hindi po siya nakaaya-ayang tingnan. So kailangan po natin siya i-cut para lalabas po yung napakagandang sanga po nito, okay? So dito ko siya i-cut. So ito guys, nandito na po yung naputol na natin na karatutsi, and then kailangan tanggalan natin ng lupa, no? So bawasan natin ang lupa na ito dahil hindi na po ito matataba. Not necessarily na tanggalin natin siya sa So ito guys, dahil sira na ang kanyang pot, so kailangan natin ilipat po ito, okay? So, yan. So ito na guys, natanggalan natin yung mga lupa dito, yung mga unhealthy na lupa. So kailangan talaga palitan po natin para mataba yung magiging next na mga sanga nito mga kaibigan. So isa po yan sa sekreto natin para mas mapabilis yung pag-develop ng mga new stem, mga bagong sanga at pag-develop ng mga bagong ugat dahil healthy po yung lupa na atin pong ipinapalit po dito sa ating tinanggal na puno ng kalatutsi mga kaibigan. So yan po ang isa sa mga tips na atin pong maibibigay po sa inyo. And then ito pa, kailangan pa natin itong putulin para mas lalo siyang gagandang tingnan kapag tutubo na po yan. Okay? So pag meron po kayong mga kalatutsi dyan na pangit na po ang kanyang tindig dahil sobrang taas na po at saka wala masyadong mga sanga, so mas maganda po i-proning po natin and then follow these steps po para po mabilis yung kanilang paglago or pag-develop ng mga panibagong sanga, panibagong magagandang dahon sa inyo pong halamang kalatutsi. So ayan guys, tapos na po natin ma-refill or mapalitan ng lupa yung matagal na po dito sa pot na kalatutsi, and then na-pruning na po natin. So pagkaabangan po natin yung magiging resulta nito. Alam ko pong napakaganda po na magiging resulta nito. And then after po natin ito makat, so malagyan ng lupa, so ilagay natin siya dito sa area. Dito sa area kung saan matatamaan po siya ng init ng araw. Okay. So ito na po yung katatapos natin malagyan ng lupa na pruning na mga kalatutsi. Okay. So hindi ko na po ito didiligan kasi nga tag-ulan po ngayon. So hayaan na po natin yung ulan na magdilig dito.
After 1 month po ng ating pag-cut ng mga halaman na kalatutsi guys, ito na, lumalabas na po yung mga dahon niya, bagong sanga, napakaganda po. Ito po yung napakalaki na mga puno na po ng ating kalatutsi na na-cut po natin 1 month ago. Ito po yung ineksperimentohan po natin para magkaroon po tayo ng magandang resulta ng ating kalatutsi. So mga kaibigan, after 2 months, 2 buwan po, ito na po siya, napaka-blooming na po ng kanyang mga dahon at marami na po ang mga sanga na lumalabas. Ayan, napakaganda na po. So by this time is kailangan na po natin siyang applyan ng organic fertilizers. So after 2 months po ako mag-a-apply ng organic fertilizer kasi nga na-touch natin yung kanyang mga ugat nung ating na-transplant. So I'll make it sure na talagang na-develop na naman yung mga panibagong roots para hindi po masasayang yung nutrients na ating i-apply dito na organic. Okay, so meron ako dito mga kaibigan na naibabad na po for 5 days na banana peel. Itong mixture ng ating banana peel juice, ito po yung ating iabuno. Ngayon, paano po ba ang measurement? So isang takal nito, 5 cups din po ganito, okay? So 1:1 po ang dilution dito mga kaibigan. So kuha tayo dito ng isang cup. Ayan. So isang cup ng banana peel juice, ilalagay natin dito sa ating empty na paglalagyan. So isa. So meron akong tubig dito. Ayan. So haluan natin siya ng tubig. 5 cups din. 2 3 4 5. So ayan, tamang-tama na po yan mga kaibigan. Hindi na po yan ganun ka strong, katapang po. So yan na po ang i-apply natin dito ngayon sa ating mga kalatutsi na atin pong na-i-cut. Okay? So ididilig na po natin yung ano natin ngayon, yung solution. Ayan. So para mas mapabilis yung kanyang pagtubo, okay? So kailangan natin applyan ng organic fertilizer ang ating halaman para sa mabilisang paglago ng kanilang mga dahon at para maihanda yung ating mga tanim sa pag-develop ng mga bulaklak mga kaibigan. So need talaga ng additional nutrients, organic nutrients dahil nakapat po itong ating kalatutsi. So limited lamang po ang kanyang nutrients na makukuha, unlike kapag itanim natin siya direct sa lupa. So kailangan natin siyang ayudahan ng mga organic fertilizer para lalong lalago po. Dito lamang po kadali po ang proseso ng ating pag-apply ng organic fertilizer sa ating mga halaman. Okay? So kung gusto niyo pong malaman kung paano po ang paggawa ng banana peel juice, meron po ako na-upload na video regarding this organic fertilizer. So after natin ma-applyan ng organic fertilizer ang ating halaman, ibabalik na po natin ito doon sa pwesto kung saan po siya masisikatan po talaga ng araw para mas mapabilis yung kanyang paglago ng kanilang mga dahon. Okay? So after 2 months, ito na po siya ka-blooming, and then abangan natin mga kaibigan kung ilang buwan po ba talaga siya mamulaklak. So yun yung ating pagkaabangan. So yan lang muna ang pinaka-huling update dito sa ating ginawang pag-bonsai, pag-pruning ng malalaking puno ng kalatutsi. Hanggang sa next episode na naman po ang ating pagkakabangan. Okay?